Ang number one na disadvantage po kasi nito ay nagiging mas mahal ang isang sasakyan dahil sa ganitong setup. Kasi guys, mas komplikado po ang setup nito. Hindi siya katulad nung traditional na handbrake na meron lang panghila pagkatapos may nakakabit na kable na nakakonect naman sa preno sa likod. Ganun lang kasimple. Samantalang itong EPV, mayroong mga electric motor or yung iba naman ay may actuator na nangangailangan ng kuryente at ng sensors. Tapos nakakonekta rin po ito sa ECU. Kaya ang isa ring disadvantage nito ay hindi ito ganun kasimpleng i-repair. Kapag ito po ay nasira, malamang nadali nyo po ito sa kasa or sa specialist. Unlike sa traditional na handbrake, na karaniwan ang nasisira lang ay yung kable, napuputol or nai-stop. At sa totoo lang ay bihirang-bihira po yun mangyari.